Hello guys, magandang araw Pangasinan. Today nga ang aming last day dito. Uwian na. Balik na tayo sa realidad ng buhay guys. So pagkagising nga namin guys, diretso agad kami dito sa labasan. So bibili kami sa labasan ng Milo ni Patantan. Kasi si Tantan, sanay siya mag-Milo. Every morning yan guys. Pagkakain kami talaga, naka-Milo talaga palagi yan. Kakain nga lang kami and maggagayak na kami para maaga kaming babiyahe pa uwi ng Bulacan. Kasi guys, baka mahirapan kami sa pagsakay kasi uwi ang time talaga to, Sunday. Anyway guys, baka merong mga taga-Bugal yun Pangasinan na nanonood sa akin dito guys. So naghahanap kami ng lupa. Mga 100 square meter lang guys. And syempre dapat titulado para walang mag-aangkin someday. Meron nga nagsabi sa amin dito na binibenta. So yun yung nasa may unahan namin. So bago lumiko yan guys, yan binibenta siya 800 lang per square meter. Kaso masyado siyang malaki, 200 square meter. So hindi namin kayang bilhin yung ganun kalaki. Kasi ang plan nga lang namin is maliit na bahay lang para may nauuwian lang kami dito sa Pangasinan kapag nagbabakasyon kami. Kasi guys, pag umuwi kami dito, nakikitulog lang kami kila tatay or kila tita Cora. Bilang isang pamilya na very independent guys, so simulat sa pool nakabukod na kami. So nag-stay lang kami sa bahay ng parents ko nung bagong panganak ako. So 1 month lang yun guys kasi syempre first time mama ko and nangangapa pa nga ako noon mag-alaga kay Patantan kasi nga natatakot ako kasi newborn pa lang siya noon. Pero nung nag 1 month siya, so ayun, nagbukod na kaagad kami. And yung family ko guys, gusto kasi nilang makarating dito sa Pangasinan. So hindi pa sila nakakapunta dito. So isang beses pa lang din silang nagkita, yung parents ko and yung parent nitong asawa ko. So isang beses pa lang silang nagkita nung kinasal kami. So apakatagal na nun guys, 2019 pa yun. Kaya gusto naming makabili ng lupa dito and baka pagpatayo ng bahay. Yung simple lang, kahit kubo lang guys, para madadala na namin yung family ko dito. Meron na kaming tutulugan. O baka may nanonood din dito nakakilala namin at isipin na mapera ako or kumikita na ako dito sa pagbablog ko. So guys, hello! Nasa 300 pa lang yung subscribers ko. So kung nakikita nyo na may ads yung aking mga vlogs, guys, si YouTube lang ang masaya dyan. So ako, wala akong kinikita dyan guys. Hanggat hindi pa ako naka 1,000 subscribers and hindi ko pa na-complete yung 4,000 watch hours, wala akong kikitain guys. At kung ma-achieve ko man lahat ng requirements ni YouTube guys, so hindi ibig sabihin nun ikikita na ako kaagad. So marami pang process yan guys na pagdadaanan. O diba ganyan yan sa mga content creator dyan na monetize na. Pauwi na nga kami guys. Ito, tamang lakad kami at nagbagaling na naman tong aking asawa. So sabi niya, diretso daw kami ng lakad. So nakita niyo naman kanina may mga liku-liku kaming dinaanan. So itong asawa ko gustong mag-shortcut. So ayan, dire-diretso kami dyan. Tapos ang ending guys, wala naman talagang daan dyan. So parang hindi lumaki itong asawa ko dito. Ay naku. Hala? Crazy kasi kung saan ka dumadaan, Garcia. Lipad mo yung anak mo. Oo, kita nyo, mali daw. Kaya ang ending, naglakad kami ulit pabalik.
So, ayun guys, pagkatapos naming magluto at kumain, syempre naghugas ako. Pag umuwi tayo ng probinsya, hindi pwedeng hindi rin tayo tutulong sa gawaing bahay. After maghugas guys, syempre nagpahinga lang kami saglit and naligo na kaming lahat para makagayak na and makaalis na. So, ayan guys, nagpahatid kami sa sakayan ng bus. So, ayan, papunta na kami ng Lingayen guys. Nakasakay na kami ng bus nito. So, yung asawa ko ngayon nilang napansin na umitim siya dito sa camera guys. So, lahat kami umitim. So, kita nyo ba? Halata ba? Alam nyo ba guys, habang nakasakay kami dito sa bus and papunta kami ng Lingayen, so napansin ko yung mga bahay dito sa Pangasinan, yung mga malalaking bahay dito, may mga nakalagay na lapida doon sa kanilang dingding. So sa labas ng bahay nila, yung sa dingding niya, yung sa front ng bahay, may nakalagay ng mga lapida. So akala ko yung lapida na yun guys is mga yumaon nilang mahal sa buhay. So na-curious ako bakit kailangang ilagay sa dingding. So, tinanong ko yung asawa ko, bakit kako may mga nakalagay na lapida doon sa mga bahay. Sabi ng asawa ko, noon daw kasi kapag merong graduate sa pamilya ng mga 4 years course, halimbawa engineering, nursing, so yung mga ganyan guys, sa lapida nilalagay. So, sa atin kasi ngayon is sa tarpaulin na, diba guys? So, yun daw yung sa panahon noon, ganun daw, hindi daw tarpaulin. So, ayun. Naliwanagan ako guys. Akala ko talaga guys, yun yung mga yumaon nilang mahal sa buhay. So sa mga nanonood na taga Pangasinan, sorry guys, patawarin niyo ako, hindi ko alam. Habang pauwi nga kami, papunta pa lang to ng Dao guys, hindi ko na naman mapigilan yung sarili ko na hindi nga kumuha ng video dito sa magagandang tanawin na nadadaanan namin, katulad ditong sa ilog guys. Ayun no, may natanaw kasi ako mga naliligo. So, ayan guys, sarap sigurong maligo ngayon kasi tanghaling tapat and tirik na tirik yung araw. So, medyo traffic na rin dito guys. Tapos guys, ayan o, sa amin pa nakaharap yung init ng araw dito sa may bintana. Diyos ko. Tapos yung aircon ng bus, alam natin yan, kapag tanghaling tapat, nawawalan talaga ng lamig. So, ayan guys, tiis-tiis tayo nito. Mahaba-haba pa nga ang aming paglalakbay at syempre alam namin na makikibaka talaga kami today ng bonggang-bongga. Kaya ayan, hanggang dito na lang ang aking video guys. Thank you for watching. So maraming salamat din sa mga nagsusubscribe. Samahan niyo ulit ako para sa aking susunod na video guys. Thank you for watching again. Bye!